As an alternative source of income for the farmers of Rojas Isabela, a greenhouse was built to house high-value crops such as honeydew, lettuce, and melon, among others, even amid rainy seasons. So ngayon nakita namin na kinakailangan pa kami mag-innovate, kinakailangan mag-isip kami ng magandang paraan pa para hindi lang kami nakatali dun sa traditional na klase ng farming. Kinakailangan namin ng innovation para kahit na halimbawa pag tag-ulan, makakapagtanim kami ng mga high value crops na hindi traditional na gagawin, ano? By using greenhouses, low tunnel, drip irrigation para mas lumaki yung kita ng mga farmers natin. According to him, farmers trained in building a greenhouse will receive materials needed for its construction. Para mapalaki yung programang ito. Dahil pag nag-aral dito, nag-allocate ako ng pondo, bibigay namin yung mga gamit nila. Actually, gaya nitong greenhouse na nakikita po natin ito, made of mga native materials lang ito, bamboo, bayog. Kung gagawin po natin ito at i-compare dun sa mga traditional na greenhouses ng mga bakal, ang gastos nito ay wala pa sa 1/4. Ito magtatagal naman to ng 10 to 15 years kasi treated yung mga bamboo natin. So mas malaki kikitain ng mga farmers kasi bibigay kami sa kanila ng mga gamit tapos sagot nila ang mga labors. Calderon said they have already partnered with the Dazon farms as well as in Pangasinan and Divisoria.